Hello po sa ating mga kababayan na masugid na sumusubaybay sa atin pong mga isinasagawang pag-expose sa mga maling argumento nitong mga nagpapakilalang mga CFD kuno. At ako po ang inyong lingkod, Kaagilang Magas Gakusana. At wala hong kinalaman ang Iglesia ni Cristo dito sa aking mga isinasagawang pagtalakay o mga video. Gusto lang ho nating linawin na ito hong aking mga ginagawa ay bunsod na rin ng mga kababayan natin na gustong marinig ang ating sagot dito sa isang nagpapakilalang Depensor Katoliko na si San Rio. Okay, so hello po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo at siyempre lalong-lalo na po ang ating mga mahal na Katoliko na patuloy na sumusubaybay sa atin pong mga ginagawang video. Okay, so sasagutin lang ho natin ang ilang argumento nitong si San Rio na nagpapakilalang CFD o Depensor Katoliko dahil sabi nga po ng ating mga kababayan ay parang nakakainis daw napakinggan yung kanyang pinagnganganak-ngak lalo na't para bang ginagawa niyang bata ang mga kasakatoliko niya. Okay, so ang sabi ho niya ay mga tanga-tanga daw kasi itong mga Katoliko. Ito hong si San Rio ay ano po ito Depensor Katoliko, pero itong mga kamiyembro nila ay sinasabihan niyang tanga-tanga. Mabuti ho pakinggan natin kung ano ang sinasabi nitong si San Rio. Baka sabihin nyo na galing lang ho sa akin ng mga Protestante, latag ng sitas, kapit, saribulto, Diyos-Diyosan, ang tangang Katoliko na niwala. Shout out Kuya Rem Diaz, di ba? Lalatagan kayo ng MCGI, ito talata. Mumurahin, sabay, Diyos-Diyosan nyo ang mga ribulto. Ang INC, maglalatag ng talata, lalaitin ang simbahang Katolik. Saglit lang wag muna nating ituloy, itigil natin sandali. Meron lang akong napapansin sa inyo. Ang sabi niya, ang Iglesia ni Cristo daw maglalatag ng talata sa Biblia pagkatapos lalaitin daw ang simbahang Katoliko. For your information, San Rio, ang Iglesia ni Cristo never na mambuli, never na manlait sa simbahang Katoliko. Yan lang. Ipinapamukha lang po ng Iglesia ni Cristo ang katotohanan. Huwag mong sabihing panlalait kapag inihahayag ang katotohanan. Katotohanan po yan, hindi panlalait. Nasasaktan ka lang, kaibigan, kasi mali ang mga itinuturo ninyo. Okay? Tatalo ng ribulto, Diyos-Diyosan nyo ang ribulto, ang tangang Katoliko, naniwala. Bakit? Tamad mag-aral. Ayun! Kaya pala tanga daw ang Katoliko kasi tamad mag-aral, sabi nitong si San Rio. Totoo ba na tamad mag-aral ang mga Katoliko sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Palagay ko hindi. Bakit? Ito. Kapag ka po nandyan ang mga kapatid na nag-aanyaya sa mga tao na makinig sa mga aral na nakasulat sa Biblia, nandyan po sila para tumugon, makinig at mag-aral. Kaya itong si San Rio, ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw na hindi niya ginagamitan ng utak. Mantakin mong sabihin niyang tanga. Katangahan ba yon? Na hindi nakapag-aral ng mga salita ng Diyos ang mga Katoliko? Hindi ho. Hindi katangahan yon.
Katunayan, gustong-gusto nilang makinig at matuto sa mga aral na nasa Biblia, katotohanan mula sa Diyos. Nga lang, ang dapat mong sisihin, Sanrio, kayo at ang mga paring Katoliko na tamad magturo sa inyong mga miyembro. Oh, hindi ba? Ano ang ginagawa ng mga kaparihan? Nandoon, nagpapakasarap sa mga donasyon na ibinibigay ng mga mayayaman, sa mga abuloy na galing sa mga miyembro ninyo. O hindi ba? Kaya wag mong sisihin, Sanrio, ang mga kaanib ninyo dahil sa katamaran ninyo na magturo. Kung nagagawa namin sa Iglesia ni Cristo na turuan ang mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, dapat magawa rin ninyo. Kaya lang, paano nga ba ninyo magagawa? Wala naman kayo sa katotohanan. Kaya wag mong sasabihin na tanga ang mga Katoliko at tamad magsipag-aral. Kayo ang dapat sisihin dahil kayo ang nakakaalam kung anong mga nakasulat dito. Kung alam ninyo, kaso wala rin kayong alam, kaya hindi ninyo alam ang ituturo ninyo. Papalag ka, diba? Supalpal ka ngayon. Ano pa? Ang Iglesia daw, ang Panginoong Jesucristo daw ay wala daw ibinigay na pangalan ng kanyang itatayo. Totoo ba yon? Pakinggan uli natin si Sanrio na nagpapakapantas. Wala namang pangalang ibinigay si Kristo ng iglesia na kanyang itatatag. Ayun, sabi, wala daw ibinigay si Kristo ng pangalan ng iglesia na kanyang itatatag. Pakinggan pa natin. Itutuloy lang natin. Bilang ni Kristo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi nagbigay si Kristo kasi ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag sapagkat alam ni Kristo na may mga bulaang propetang susulpot para dayain ang tao. Narinig ho ninyo? Kontrahan ang kanyang sinabi sa isang pangungusap. Wala daw sinabi ang Panginoong Jesucristo kung anong iglesyang kanyang itatatag. Samantalang kakasabi niya, sabi niya, sinabi ko naman sa'yo, Pedro, na at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tanong, kaninong iglesia? Sinong nagsasalita? Di ba ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, aking iglesia. Kaninong iglesia? Di iglesia ni Kristo. Hindi naman sinabing, iglesia, aking iglesia katolika. Wala hong ganun. Wala nun, sabi ni Soriano. Ulitin natin para mas malinaw. Wala namang pangalang ibinigay si Kristo ng di ba? Wala namang binigay na pangalan si Kristo. Iglesia na kanyang itatatag. Ang sabi lang ni Kristo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi nagbigay si Kristo kasi ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag sapagkat alam ni Kristo na may mga bulaang propetang susulpot para dayain ang tao. Gigil na gigil pa, di ba? Kita ninyo kung papaano kasi alam nyo mga kababayan, kapag pakikinggan lang ninyo itong sinasabi ni Sanrio, parang totoong totoo. Pero pagka inanalisa mo, pagka sinaliksik mo ang kanyang mga pinagnganganak, makikita ninyo kung ano ang malayong malayo sa katotohanan.
Gaya nito sa isang pagkakataon, kontrahan ang kanyang sinasabi. Okay? Kaya huwag kayong magpapapaniwala dito sa tao na ito. Ha? At ano pa ang kanyang sinasabi? Ito. Maliwanag na kanyang sinabi na ang nagdala ng pananampalatayang Katoliko dito sa Pilipinas ay si Magellan. At saan nanggaling si Magellan? Pakinggan ninyo. Ang Pilipinas ay paganong bansa. Sumasamba kay Bathala. Galit. Saan dito? Galit na galit. Sino nag-convert? Sasabihin ninyo, si Felix Manalo, ang siyang ibong mandaragit mula sa silangan. Galit na galit. Kung si Felix Manalo ang ibong mandaragit mula sa silangan, bakit hindi niya kinonvert ang Pilipinas nung mga panahong ito ay pagano? Di ba? Kaya nga patuloy hanggang ngayon. Tinuturoan, pinangangaralan, inaakay ang mga tao. Dahil gusto ng ating Panginoong Diyos na maging Kristiyano, maging totoong Kristiyano. Kasi hindi naman kayo totoong Kristiyano eh. Kayo ang talagang pagano. Anong katunayan? Tutuloy natin. Siya pala ang ibong mandaragit. Siya pala ay kalimang anghel na nasa aklat ng Revelation. Bakit hindi kinonvert ni Felix Manalo ang Pilipinas para maging Kristiyanong bansa kung siya ang ibong mandaragit? Sino ang nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano? Felix Manalo? Eli Soriano? Sino? Katoliko. Katoliko daw ang nag-convert. Tandaan ho ninyo yan. Katoliko daw ang nag-convert sa Pilipinas para maging Kristiyano. Kristiyano nga ba talaga ang Katoliko? Katoliko. Sa ilalim nino, April 27, 1521, Magellan. Kasama ang alin? Ang ibang mga Portugis at Jesuita. Bit ang alin? Pananampalatayang Katoliko. Mula sa bansang Espanya. Espanya. Ano tong Espanya? Paganong bansa. Paganong bansa. Boom sa pool. Panis ka ngayon, Sanrio. Inamin mo din. Inamin mo din na ang Katoliko ay dala-dala ni Magellan na galing sa Espanya na isang pagano. Okay? Ano pang dapat nating pag-usapan? Wala na. Tapos na. Finish na. Kaya mga kaibigan, mga mahal kong mga Katoliko, mag-isip-isip po kayo. Dahil nasa Iglesia ni Kristo po ang tunay na aral. Wala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sapagkat ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay wala po sa Biblia. Wala. Iglesia ni Kristo, marami kang mababasa. Okay, marami pong salamat, at sa mga susunod ay nyo pang subaybayan ng mga banat ni Aguila.